Sa isang baryo, may matandang mambabarang na kinatatakutan ng lahat. Akala ng mga tao tsismis lang ang kanyang kapangyarihan. Hanggang sa isa-isang nagkasakit, namatay at nawala ang mga kapitbahay na bumangga sa kanya. Sino ang susunod na mabibiktima ng sumpa? Sa baryo namin sa Samar, may isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Eusebia. Matagal na siyang balo, walang anak, at kilala sa lugar bilang mahilig mangolekta ng mga insekto, mga ipis, uod, langaw, at lalo na mga kulisap na kinakatakutan ng mga bata. Nakatira siya sa isang lumang kubo sa gilid ng bukirin, malapit sa masukal na gubat. Madalas siyang makita ng mga tao na may dalang garapon na puno ng mga gumagalaw na insekto. Sabi ng matatanda, siya raw ay isang mambabarang. Hindi siya pinapansin ng karamihan dahil takot silang mabiktima. Pero minsan, hindi talaga maiiwasan ang alitan. At dito nagsimula ang lahat. Si Mang Ernesto, isang magsasakang kapitbahay ni Aling Eusebia, ay nakasagutan ang matanda. May pagkakataon kasi na nadamay ang mga tanim ni Aling Eusebia nang magpaani si Mang Ernesto. Naputol ang ilang halamang nakatanim sa gilid ng kanyang bakuran. Nagalit si Aling Eusebia. Huwag na huwag kang magkakamali, Ernesto. Pagsisisihan mo yan. Sa umpisa, tinatawanan lang ng mga kapitbahay ang banta ng matanda. Pero makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magbago ang itsura ni Mang Ernesto. Noong una, simpleng sakit lang, lagnat, panginginig at panghihina ng katawan. Pero habang tumatagal, may mga kakaibang sugat na lumilitaw sa kanyang balat, maliliit na butas na tila ba kinakain mula sa loob. Minsan, may nakikitang gumagapang na uod sa mga sugat niya at kahit anong gamutan sa bayan, walang bisa. Ang mas nakakatakot, tuwing hating gabi, naririnig daw ni Ernesto ang pagaspas ng mga kulisap sa paligid ng kanyang bahay. Kahit nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Nagsimulang kumalat ang takot sa baryo. Lahat nagdududa, mambabarang nga ba si Aling Eusebia. Dinala si Ernesto sa isang albularyo sa kabilang baryo. Sabi ng albularyo, malinaw na nabarang siya. Hindi sakit ang meron sa kanya. May nagpadala ng mga insekto sa loob ng kanyang katawan. Sabi ng albularyo habang inilalabas ang mga palayok at halamang gamot. Sinubukan siyang gamutin, may dasal, may orasyon, may paligo ng halamang gamot. At doon nangyari ang hindi malilimutan ng lahat. Habang dinadasalan, nagsuka si Ernesto ng mga buhay na ipis at uod. Paulit-ulit siyang nagsusuka hanggang sa halos mawalan ng malay. Lahat ng nakakita, napasigaw at natakot. Pero kahit anong ritual, bumabalik pa rin ang mga sugat. Mas lalo pang lumalala. Isang gabi, nagbantay ang anak ni Ernesto sa kanyang ama. Bandang 12:00, nakita niyang biglang nagdagsaan ang mga langaw at ipis sa loob ng kanilang bahay. Parang dumidiretso sa katawan ng kanyang tatay. Habang natutulog si Ernesto, nakitang gumagapang ang mga insekto papasok sa kanyang bibig at ilong. Muntik nang mabaliw ang anak sa nakita niya. Kinabukasan, nagpasya ang pamilya na harapin si Aling Eusebia. Pero bago pa man sila makarating sa bahay nito, natagpo ang patay si Ernesto. Ang katawan niya, puno ng butas na parang nilamon ng mga insekto sa loob. Galit ang buong baryo. Sama-sama silang nagtungo sa bahay ni Aling Eusebia para kumprontahin siya. Pero pagdating nila, natagpuan nilang nakangiti ang matanda. Nakaupo sa labas ng kanyang kubo. Hawak-hawak ang garapon na puno ng mga kulisap. Hindi kayo maniniwala, pero hindi ako titigil hanggat mayroong humahamak sa akin, malamig na sabi ni Aling Eusebia. Nagtangka ang mga tao na sunugin ang kanyang bahay. Pero nang gabing iyon, isa-isang nagkasakit ang ilan sa mga nakisama. Ilang linggo lang, may namatay ulit. May mga sugat na kagaya ng kay Ernesto. Mula noon, walang naglakas loob na gambalain pa siya. Ang iba, lumipat na lang ng baryo. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na huwag mong titigan ng masama si Aling Eusebia.
At huwag kang manghihingi ng tulong kung hindi mo kaya ang kapalit. May mga gabi pa rin daw na kapag dumadaan ka sa bukirin malapit sa kanyang kubo, maririnig mo ang ugong ng mga insekto, parang libu-libong gumagapang sabay-sabay. At kung sakaling makakita ka ng matandang may dalang garapon na puno ng mga kulisap, iwasan mo. Dahil baka ikaw na ang susunod. Lumipas ang 3 buwan mula nang mamatay si Mang Ernesto. Medyo bumalik sa normal ang baryo. Pero isang gabi, may batang lalaki na anak ng magsasakang kapitbahay ang biglang nagising. Sumisigaw at umiiyak. Habang nanginginig sabi niya, "Nanay, may gumagapang sa loob ko!" Nang sinilip ng kanyang ina, nakita niya ang anak na kinakamot ang tiyan at dibdib. May gumagalaw sa ilalim ng balat, parang may mga insekto na gumagapang mula sa loob. Nagulat ang lahat dahil hindi naman nakaaway ng pamilya ang matandang si Aling Eusebia. Pero may isang matanda sa baryo, si Lola Maring, ang nagsabi, "Hindi niyo ba alam? Kapag may nasimulan ang barang, madalas kumakapit ito sa dugo ng pamilya. O minsan, sa mga taong nakisawsaw noong sinubukan niyo siyang labanan." Biglang natakot ang mga kapitbahay. Dahil halos kalahati ng baryo noon ay nakisama para kumprontahin si Aling Eusebia. Mula noon, gabi-gabi ay may nakakarinig ng pag-aspas ng pakpak ng mga kulisap. Minsan, may nagigising na puno ng kagat ng ipis o parang kinagat ng malaking gagamba. Ang iba, biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Pinakamatindi, isang binata ang nagsabing, nagising siya na may nakadapang anino sa kanyang dibdib at nang tignan niya, parang isang higanting uod na may mukha ng tao. Sa baryo, nagsimula nang mawala ang mga tao sa gabi. Lahat, natutulog na lang ng sabay-sabay at nagdarasal na huwag silang mapansin ng mambabarang. Dahil sa takot, nagpasya ang mga anak ni Mang Ernesto na gumanti. Hindi nila matanggap na basta na lang mamatay ang kanilang ama. Kaya pumunta sila sa isang albularyo na mas kilala raw kaysa sa nauna si Casimion, isang matandang manggagamot mula sa kabilang bayan. Si Casimion ay nagsabi, "Hindi kayo mananalo kung wala kayong handog. Ang kapalit ng pagtanggal ng barang ay buhay din." Nagulat ang mga anak ni Ernesto. Pero dahil desperado sila, pumayag silang gawin ang ritual. Isang gabi, sama-sama silang nagtipon sa gitna ng bukirin. May apoy, may mga halaman at orasyon. Nagdasal si Casimion at saka inutos, "Kapag naramdaman nyo ang mga insekto, huwag kayong tatakbo. Sapagkat kapag natakot kayo, lalo silang kakapit." At totoo nga, habang nagdarasal siya, biglang dumating ang libu-libong kulisap mula sa dilim, mga ipis, langaw, uod, at mga hindi maipaliwanag na nilalang. Gumagapang sila sa lupa, umaakyat sa mga paa ng lahat ng naroon. Ang ilan sa mga anak ni Ernesto ay napasigaw at muntik ng tumakbo, pero pinigilan sila ni Casimion. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang may nakita silang nakatayo sa malayo, isang matanda na nakaputing damit, nakangiti, at may dalang garapon na puno ng mga gumagalaw na insekto. Si Aling Eusebia, "Wala kayong laban. Ako ang may hawak ng kanilang hininga," malamig niyang sabi. Agad na tumigil ang hangin. Ang mga apoy ng sulo ay biglang namatay at tanging ugong ng mga insekto ang naririnig. Pinilit ni Casimion na tapusin ang orasyon, pero bigla siyang dumugo sa ilong at bumagsak. Ang mga anak ni Ernesto ay nagkagulo, hindi alam ang gagawin, at sa gitna ng dilim, narinig nila ang tinig ni Aling Eusebia. "Kung buhay ang kapalit, sino sa inyo ang handang ialay?" Walang sumagot. Pero isang batang pamangkin, wala pang 10 taon, ang biglang nagsimulang mangisay at nagsuka ng mga langaw hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Pagkatapos noon, nawala ang mga kulisap. Nawala rin si Aling Eusebia. At iniwan silang lahat na nanginginig at takot na takot. Pagbalik nila sa baryo, nagpasya ang ilan na umalis na lang at lumipat ng ibang lugar. Pero ang mga naiwan, nananatiling buhay sa takot. Hanggang na ngayon, may mga gabi pa rin na may batang umiiyak at nagsasabing may gumagapang sa loob ng kanyang tiyan. At may mga nagkakasakit na parang kinakain ng insekto mula sa loob. At sabi ng matatanda,
habang buhay pa si Aling Eusebia. Hindi kailanman matatapos ang sumpa ng barang. Isang hapon, nagtipon ang natitirang matatapang na tao sa baryo. Ang ilan ay mga kamag-anak ng mga biktima. Ang iba naman ay mga magsasaka at mangingisdang ayaw ng mawalan pa ng pamilya. Pinangunahan ni Lola Maring, ang pinakamatandang babae sa baryo, na kilalang may kaalaman din sa lumang orasyon. Kung hindi natin haharapin si Eusebia ngayon, mauubos tayo isa-isa. Pero dapat ninyong tandaan, hindi siya ordinaryong tao. Hindi lang siya mambabarang may bantay siyang nilalang. Naghanda sila ng mga gamit. Asin, bawang, langis na may dasal, pati na rin mga alay na dugo ng manok. Sa bawat bahay, naglagay sila ng mga krus na yari sa kawayan at asin sa mga bintana. Pero bago sila lumakad patungong kubo ni Aling Eusebia, nagbigay babala si Lola Maring. Huwag na huwag kayong titingin sa kanyang mga mata. Kapag nagtagpo ang paningin nyo, doon siya nakakakuha ng kapangyarihan. Gabi ng Biyernes, sabay-sabay silang naglakad patungo sa kubo. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng hangin. Sa bawat hakbang, dumadami ang tunog ng mga insekto mula sa gubat. Pagdating nila sa bakuran, bumukas bigla ang pinto ng kubo. Lumabas si Aling Eusebia. Hawak-hawak ang garapon na puno ng mga gumagalaw na uod. Nakangiti siya. Pero hindi normal, para bang kalahati ng kanyang mukha ay hindi na tao, kundi parang balat na kinakain ng insekto. Akala nyo ba kaya nyo akong tapusin? Sabi niya. Biglang pumutok ang garapon at nagkalat ang libu-libong insekto-ipis, gagamba, uod, kulisap na hindi pa nakikita ng tao. Kumapit sila sa balat ng mga tao. Pumapasok sa ilong, sa bibig. Nagsimula ang gulo. May mga sumisigaw, may tumatakbo. Pero pinilit ni Lola Maring na itaas ang bote ng langis at bigkasin ang orasyon. Sa nangalan ng liwanag, pawiin ang dilim. Pansamantalang umatras ang mga insekto. Pero mas dumami pa ang dumating mula sa bubong at lupa. Habang nagkakagulo, dahan-dahang tumaas sa ere si Aling Eusebia, para bang may humihila sa kanya pataas. Ang katawan niya ay nagsimulang mabiyak at mula sa loob may lumabas na nilalang isang itim na halimaw na hugis babae, pero ang balat ay parang balot ng uod at ipis. Ako ang hindi niya matatapos. Ako ang ama't ina ng bawat barang. Bulong ng nilalang. Doon nila naintindihan si Aling Eusebia ay hindi lang basta mambabarang. Siya ay alagad ng isang mas malalim na kadiliman. Sa gitna ng lahat, isa sa mga anak ni Ernesto, si Nilo, ang lumapit kay Lola Maring. Kung buhay ang kapalit, ako na. Hindi ako papayag na mas marami pang mamatay. Bago pa man makapigil ang iba, tumalon si Nilo diretso sa nilalang. Kasabay nito, inihagis ni Lola Maring ang bote ng banal na langis sa katawan ni Eusebia. Nagliyab ang paligid. Nagsisigawan ang mga insekto. Ang katawan ni Nilo ay nilamon ng apoy kasama ng nilalang, at sa isang iglap, naglaho silang pareho. Natigilan ang lahat. Wala na si Eusebia, wala na rin si Nilo. Naiwan ang abo at isang garapon na basag sa lupa. Ilang sandali pa, nawala rin ang ugong ng mga insekto. Bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit bago sila umalis, may narinig silang mahinang tinig mula sa abo. Hanggat may takot, babalik ako. Lumipas ang mga taon. Medyo natahimik ang baryo. Pero may mga gabi pa rin na may batang biglang nagigising at nagsasabing may gumagapang sa loob ng kanyang tiyan. At tuwing makakita ang mga tao ng garapon na puno ng kulisap sa gitna ng bukirin, wala ni isa ang naglalakas loob na hawakan ito. Dahil baka iyon na ang hudyat na bumabalik na muli si Eusebia.